Baka naman maganda yung sasabihin ni Ipi, masyado kayo. Ito, pakinggan natin yung kanyang plataforma. Mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Oy, matindi naman pala eh. Oy, Bundang Diza, gandang umaga sir. Ganitong oras ka ba nagla-live? Minsan. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa... Budget kagad. Budget kagad. Tama ng CP. Wala mo ng budget. Saka na yung pera. O ano muna? Yung vision muna. Vision. Oh, may budget eh. Pera kagad yun eh. Ako nanalo. Lahat ng mga kidnapper, mga rapist, bilang na ang mga araw nyo dahil puno na ang salop. Ano? Sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ang kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin. Oy, grabe naman si Jenny Payalis, nagagalit ka sa mga taga Leyte First District ha. Umayos kayo, nadadamay kami. Huwag yung First District. Yung Leyte, tatakbong mayor, si Kerwin Espinosa, pucha, yun ang problemahin nyo. Yung pagtakbo ng mayor noong may kaso ng droga. Patay kayo, pag nanalo yan, maniwala kayo. Huwag yung First District, lahat. Lahat. Na mabawasan, kung di man mawala lahat, ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Yan po ang aking plataforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang kung lalalim na lang inyong mga tanong. Nakaready na ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir, Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi yun nakabuti dito sa akin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Ganito kasi. Ina naman kasi. Tulungan ko lang si Senator. Tulungan ko lang si Senator Ripe. Kasi ganito yan. Yung pagpaparehab,
doon sa mga addict. Responsibilidad kasi talaga yan ng pamilya eh. Responsibilidad yan ng pamilya noong mga addict. Kung gustong iparehab yung kanilang yung kanilang mga kaanak, di ba? So yung gobyerno ang mahuhuli niyan sa mga drug buy bust, yung mga pusher. Siyempre, kapag nahuli mo yung pusher, anong gagawin mo? Siyempre, kakasuhan mo yun. Pag kinasuhan mo yun, doon yun punta sa sa kulungan. Tama. O ngayon naman, kung yung pusher nahuli mo, lumaban, saan pupunta yun? Sa impyerno. O so ngayon, kung ang usapan... Oy, Ramon Jaramillo, mas maganda sa 2028, Sara for President, Baste for PP, Pulong Speaker, and Bongo Senate. Yeah, maganda yan. They can pass good solid legislation like open the books for all where the money is spent. Imprisonment for any corruption. Wag imprisonment. Bitay. Bitayin natin kagad, sir. Ramon, minsan ka lang minsan lang tayo mga ngarap eh. Bitay na kagad. Wag nang Oo. But anyways, tama yan. Maganda yan. BP sa presidente, si Baste, VP, si Pulong, si Speaker, si Bongo, Senate President. Pucha, ayos yun Diba? So, dapat ang sagot dito ni Ipe, yung mga dapat i-rehabilitate, nung panahon naman ni PRRD, ni-rehabilitate naman. Yung mga dapat ikulong, ikukulong naman. Yung mga hindi lumaban, yun nanlaban yun eh. Yun nanlaban, talagang sa impyerno ang punta niyan. Di natin mapipigilan yan kasi even now, pag nanghuli yung mga pulis ngayon at nanlaban, mamamatay yan sigurado. It's you or me. Ganun lang yan eh. It just so happen na ngayon, hindi nanlalaban kasi wala sila nahuhuli. Walang namamatay ngayon kasi nga, yung mga nahuhuli nila drugs lang. Yung may-ari ng drugs, wala. Kaya ganun ang nangyayari. Ibang panahon talaga ni PRD sa panahon ngayon. Dahil nung panahon ni PRD, sobrang talamak. Kasi ngayon pabalik pa lang ulit sa talamak eh. Subukan mo sa susunod na administrasyon, sobrang talamak na ulit ng mga yan. Lalaban na naman yan. Diba? Ganun yun. Kayo talaga. Ipe, sige, diretso. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Hindi, kasi parang yung sagot mo dito, Ipe, medyo... Dapat dinuktong mo. Meron naman Meron naman na-rehab nun eh. Puno nga yung mga rehabilitation dun, hindi nyo nang tinitingnan. Pero ngayon, mas pagtitibayin pa natin yung rehabilitation kasi ang nangyayari sa mga rehabilitation center ngayon, pag yung anak mong addict, dinala mo doon sa rehab, pucha, lumalawak yung connection niya. Dati, kumukuha siya sa kanto lang nila. Ngayon, pagdating doon sa loob, nagsama-sama yung mga addict, mag-uusap yan. Taga-saan ka? Ganun. Maganda bigayan sa ganito. Maganda bigayan sa ganyan. So, paglabas ng anak mo, mas marami na siyang alam kung saan magandang bigayan, lalo nagiging addict. Ganun ang problema sa mga rehabilitation center natin dahil hindi nga solid yung programa. Anong gagawin ng mga tulongges na yan? Pag nagkita-kita, magiging magkakaibigan yan dun sa rehab eh. Pre pagkalabas mo, kita-kita tayo sige, kita-kita tayo. Sige. Di ngayon, lumabas na. Pare-parehas, nagsilabasan na. Boom, kita-kita yan. Pag nagkita-kita yan, eyeball yung mga loko-loko, anong gagawin yan? Puta, magbabato ba topic? Hindi, magbabato yan. Uy, maganda nga item sa inyo. Maganda nga item dun. Dun na nga lang tayo. Ang ganda. Mas maganda yung item sa amin. Sige, subukan natin. Pucha yan, lalong lalala yung mga anak nyo pag dinalan nyo sa rehab. Dahil dadami yung mga kaibigan nilang adik. Hindi ba? So, ganun. Kaya kailangan palakasin yung programa ng
rehabilitation center. So, kumbaga, hindi putyo-putyong ano lang, mga therapy lang. O kailangan matindi ang pagdadaanan nila. Oo, yung lalatiguhin sila ng barbed wire araw-araw para magtino paglabas. Ayaw na talaga nila mag-drug, ganyan. O kaya yung ilong, tahiin mo yung ilong para mawala yung butas, di na makasinghot yan. O kailangan mga ganong klase. Oy, Rudy Sidor, salamat kaayo. Good morning, Boss Dada. Late ako nakapasok. Oo nga. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan na kailangan mo rehabilitate kung napatay na po? Putang inang reporter na to, gago. Ikaw na nagsabi, patay na eh. Ba't mo pa i-rehabilitate? Putang ina mo ka. Kung ako si Philip Salvador, tanga ka pala eh. Patay na eh. Ba't mo pa i-rehabilitate? Gunggong. Putang inang reporter na to. Huy, Ipe, ipaglaban mo. Putang ina, action star ka. At binabastos ka, Ipe. Walang respeto sa'yo. Ipakita mo kung ako sabihin ko niyan. Tanga. Alam nga na may re-rehabilitate ko, patay na. Di na mahu yun dun. Bobo ka ba? Siyempre i-rehabilitate ko yung buhay. Putang ina mo, tanga mo. Ipe, pakita mo sa akin na karapat-dapat ka. Gusto ko gulpihin mo yan, ha? Wala naman po ako sinasabing papatayin. Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Mahina. Kung ako yan, tanga ka pala eh. Saan ka makakita ng rehabilitation center ng mga patay? Bobo! Mahina naman to si Ipe eh. Murahin mo, Ipe. Huwag kang papayag. Kailangan, sa akin mo kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po. Mali naman. Hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Mali, hindi naman ganun yung nangyayari kay PRRD. Ano ka ba, Ipe? Pinapahamak mo si PRRD. Sabihin mo, hindi naman ganun ang nangyayari kay PRD. Hinuli, pinatay. Hindi naman ganun. Yung mga namatay ng laban eh. Oo, at saka nasa korte na yan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ang sinasabi ko ako, pag nahuli, yung mga buhay, iparehab. Yung patay, ipalibing. Nilosita Mones, salamat kaayo. Mabuhay ka, Nilosita Mones. Gago yung reporter eh. Pakahina naman nito ni Ipi naman, no? Ano ba naman yan? Ipibigyan kita ng pagkakataon. Tama din yun ang sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yun po. Patay tayo. Humingi ka na ng tawad? Wala kang ginawang mali, wala kang... Kung ako ang coach mo, Ipe, puta sasabihin ko, Ipe, ang gusto ng tao, Ipe, puta ina, balasubas ka pagka balasubas yung kausap mo. Hindi pwedeng sorry magalang. Putang ina, pag tarantaduhin mo rin. Yan ang brand ng politika ng mga Duterte. Kung Duterte ka, magpakita ka ng tikas. Kaya nga medyo lumalambot ang pagmamahal ng mga DDS kay Bato eh. Kasi lumambot si Bato. Kailangan ikaw, Ipi, matigas ka para maipasok mo yan. Hindi mo maipapasok yan ng malambot, Ipi, maniwala ka. Hindi mo maipapasok ng malambot yan kahit anong tutok mo. Kailangan tigas-tigasan mo na maigi. Di ba, Randel? Ikaw ba kaya mong ipasok pag malambot? Titigasan mo yung ano naman ba iniisip nyo? Pag ipinasok mo yung malambot na na sinulid sa butas ng karayom, hindi mo masushoot yun. Ay, alam niya yan. Bright Naria, alam na alam mo yan, sir, pala.
Madaming anak to si Ipi eh. Oo nga naman. Oo. Alam niya pagka ano ba iniisip mo kasi Bright Nario, balasubas ka talaga. Oo, ganun talaga Ray Slasher. Lalawayan mo muna bago mo ipapasok. Oo, kasi syempre sinulid yun eh. Lalawayan mo yun para tumulis, isushoot mo na ganun yun. Hindi mo pwedeng basta ipasok-pasok mo na ng... Tigasan mo, Ipe. Kailangan medyo balasubas ka. Kasi yan ang brand ng Duterte. Huwag ka lalambot-lambot. Ngayon pa lang, nagsumusuko ka na sa media eh. Lalo na pagka... Ano ka na niyan? Pagka nanalo ka na, ngayon pa lang ipakita mo na kaagad na suntukan tayo, gusto mo, ka. Ganon. Okay. Sir, magandang umaga po. Yes, sir. Michael Rogas po, from Radyo Pilipinas. Binabanggit po ninyo yung mga plataforma kanina. Isa lang po plataforma ng office and order. Apo. Sir, bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas para po sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga Ito na, drama na to. Makakalungkot na to. Magdadrama na to si Ipi. artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat siya. Gagawin ko na agad na patas. Kailangan po, meron akong oras din na magkag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lang po. Aside po sa pagiging artista, ano pa po yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang... Uy, bakit po, Tragis? Walang hiya ka talaga. Ano naman, napapansin mo na naman yung ngiti ko. Buisit ka naman eh. Hindi, tutulungan ko lang si Ipe. Tutulungan ko si Ipe. Medyo mahirap yung sagot eh. Sabi sa kanya, ikaw ay isang artista. Ang tanong makakagawa ka ba ng mga batas? So, ang sagot niyan, ano ang gagamitin mong paraan para makagawa ka ng batas? Ganito lang kasi yan, Ipe, ko ako sasabihin ko. Kasi ganito, matanda na ako, marami na akong nakita at marami na akong mga... Sa pagsama ko sa mga Duterte, sa pagsama ko kanila Bongo, napakarami kong mga nakitang mga bagay na kailangan pa nating ayusin. Alam ko, napagdaanan ko, katulad yan, peace and order, ako ay laking kalsada. Nakita ko kung gaano kagulo ang Pilipinas, nakita ko kung paano naging maayos ang Pilipinas, nakita ko ngayon ulit yung Pilipinas na gumugulo. So gagamitin ko yung aking experience, yung aking mga napagdaanan para masolusyonan yung problema sa peace and order. Ngayon, pagdating sa paggawa ng batas, mga bossing, I will surround myself with good consultants, lawyers. Sa puso ko manggagaling yung batas na gusto kong gawin. Tapos tutulungan nila ako na maging maging legal yun, gano'n. Yun. Tsaka makikipag-collaborate ako sa mga kapwa ko senador, sa mga kongresista, sa presidente, sa mga law enforcers para mas lalong maging buo yung mga plano ko para sa peace and order ng Pilipinas. Ganon. Mga lugar na nabawasan ng mga addicts, dumarami na naman po
nagkalat na naman kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko po ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Hinaing ng magulang ah. May hinaing si Chris ah. Si Bright Naria kasi tsaka to si si Putragis eh. Oo pucha, yung hinaing daw ng magulang, patay tayo dyan. Ang dami mong magulang na ano. Nice yun na ba ni Chris yung hinaing niya? At saka sino ba yun? Yung isang girlfriend nito, yung mayaman, yung maraming mga subdivision. Oo, anong pangalan nun? Yung girlfriend nito, yung makapal yung labi. Yung puros retoke din yung mukha. Anong pangalan nun? Mga ano na yun? Oo, ayaman nun eh. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am, Patay ka, ABS-CBN. Putay na. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo mananalo, senador, sabi nyo po, kukonsulta kayo sa mga abogado, sa mga pulis. Pero bago yun, sir, during the campaign, habang ngayon nanliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay syempre from time to time, natatanong kayo, posible. Ang haba. Ang inang tanong yan. Puta, kung ako sasabihin ko, Ipi, pucha, oy, ate, ang haba. Tanong ba yan o declamation? Uy, Anharot, hayop ka. Buhay ka pa? Uy, ano nangyari sa'yo? Nooperahan ka pala, hindi ka nagsasabi sa akin. Di sana pinuntahan kita dyan sa Paris. Tapos, dinagdagan natin yung sakit mo. Magpagaling ka, ha? Maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? pinaghahandaan ko po, yun lamang po nasa aking puso at sa aking isipan na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalat na naman ng korupsyon dito. Pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo po maghihirap yung mahihirap. At kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo, naisip nyo magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin, tumakbo ko senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin, tumakbo ako senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Yun ang magandang sagot. Oh, sopla si ate, sabi ni ate. Oh, so ganito, pag-usapan natin anong tulak sa iyo? Bakit senador? Dami namang diyan, pwede naman tanod, ganyan. Kapitan. O mas marunong ka pa. Yung taong bayan ang nag-utos sa akin tumakbo. Ang senador ay representante ng mamamayang Pilipino at gusto ng mamamayang Pilipino na tumakbo ako. Kaya wala kang pake kahit ayaw mo. Yun. Pero very good. Una ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator. I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Galing palakpakan.
Mabigat yun ha, English yun. Ano kayo ngayon? Ha? Ano kayo ngayon? Oh, panis kayo kay Ipe. Hindi, siguro hindi pa kasi masyadong ready si Ipe na na tawag doon yung magsalita sa mga magsalita pagdating sa mga ganyang bagay, yung mga interviewin ka, lalo na ABS-CBN. Nakita niyo ABS-CBN, gumanon siya kagad. Sumuko siya kagad eh. Pero malay mo naman, manalo si Ipe, kayo talaga masyado kayong